Amen. Alright, magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Well, the best part of Sunday is Sunday afternoon service. Amen. Pambira, nanghihinayang po ako sa mga Kristiyanong hindi natututong bumalik ng linggo ng hapon. They're missing half of their life. Amen. Sa aking pagkatanda po, ang mga absent ko po ng linggo ng hapon ay may sakit. Ano ba? Ay, meron po. I was in US one time and nag-preach po ako sa isang youth camp doon po sa New Mexico, and a pastor, narinig niya po ako mag-preach sa isang youth camp, invited me to their state sa Texas. We went to Texas. Binigyan din po ako ng plane ticket. Sabi niya, I want you to speak to our youth. Sa kanilang, just speak for the youth. Sabi niya, mag-preach ka ng Friday night, Saturday night, tsaka Sunday morning. Binili na akong plane ticket. Ako po ay lumipad puntang Texas on that Sunday. So I preached Friday night. Malit lang po yung church po nila eh. But I preached Friday night, Saturday night. And then sabi niya sa akin after Sunday morning service, sabi niya, actually, yung sketch, sabi ko, siguro siya na mag-preach on Sunday afternoon kasi I've been there Friday, Saturday. First time ko lang po makarating. First time ko lang din na-meet yung pastor, but they were kind enough to host me and everything. Sabi niya, preach ka ng Friday night, Saturday night. So I did. And then I preached Sunday morning. Then after Sunday morning service, sabi niya, preacher, Tagalogin ko na lang po para hindi na tayo, mas mahal po ang bayad sa English kasi. Kaya sabi niya po sa akin, wala po kaming Sunday afternoon service. Sabi niya kasi konti lang yung na-attend pag linggo ng hapon, kaya wala na po kaming afternoon service. But yet, sabi niya, yung mayang people kasi, sila yung nag-purchase ng ticket mo para I was in California, then they flew me to Texas. Sabi niya, para makarating ka sa church namin, and accommodations and everything, it was the young people who bought your ticket. Kaya gusto nila maka-fellowship ko na Sunday afternoon service. And I don't know, hindi ko alam kung anong bayan po yung napuntahan ko doon, and they were the host pastor. So sabi niya, wala kaming Sunday afternoon service, but yet the young people still wants to fellowship with you. Kaya mamayang hapon, Pastor, wala tayong afternoon service, niyayaya ka na lang nila mag-bowling. Sabi ko, first time to Pambira. Wala yung magulang ko. Yes, absent ako ng afternoon service. Finally. But yet, I was so shocked kasi pagdating naman namin din, Pastor, doon tumanggi po ako sa Pastor. No? Hindi ako, sisimba ko, bahala. Hindi ako. So, I was just going with their program. Pagdating ko naman sa bowling lanes, ang dami namang young people. Ang dami namang member na sumama. Sabi ko, nakakalungkot kapag ang simbahan ay na-lose yung kanilang priority. And they were having fun. I was having fun, pero hindi ho ako sanay nang wala sa simbahan ng linggo ng hapon eh. Ako po'y natuto na ang misa sa umaga tsaka sa hapon, magkaiba po talaga yan eh. Kaya, so that time sabi ko, pambira, it was a sad day kasi I saw in a reality na meron ng mga simbahan na walang Sunday afternoon service. But I praise the Lord, there are still churches na it doesn't matter kung marami o kakaunti, ang mahalaga meron tayong pagtitipon ng linggo ng hapon. Amen? Amen. Siguro yung iba nasa bowling po ngayong hapon, kaya pero mamayang pagkatapos daw po kasi nito, meron pa yatang fellowship ang mga full-time, kaya magbabasa po tayo ng verse, magko-closing prayer po tayo, tapos mga full-time magbo-bowling na po tayo. Amen? Alright. Well, it's so good to be in the house of God on Sunday morning and Sunday afternoon. As I've said this morning, you see, Sunday church attendance on Sunday is a decision that should have been made long time ago. Yung mga hindi bumabalik ng linggo ng hapon, kasi nagtanong pa sila kanina, babalik ba tayo mamayang hapon? Hindi na dapat tinatanong ho yun eh. Dapat nakatalaga na ho yun sa iyong puso't isipan na sa gusto mo, babalikan ng linggo ng hapon. Amen? Amen. So, praise the Lord for members who come to church on Sunday afternoon. Amen. Pastor Arnold, thank you for the invitation. Salamat po sa Division C, tsaka sa Pilato at sa Pila 2. Okay, tsaka sa Pilayan. Okay. Sa kanila pong, that was a great lunch. And then pagkatapos ng lunch, tinanong na po agad kami anong gusto naming merienda. Pambira. Sabi niya, ano pong gusto nyong kape? Sabi ko, ano bang choices? Sabi niya, kayo po bahala, pwede po Starbucks. Pambira. Sabi ko, nakakahiya naman mag-order ng caramel macchiatong 3 piraso, kaya
But we praise the Lord. Thank you for loving missionaries, for loving the work of the Lord. And really, that's an encouragement. Nung ako po ay nasa San Pedro, hindi ko lubos maunawaan yung ganyan eh. Pero ako'y dinala po ng Panginoon. There have been many missionaries sent out of San Pedro, Laguna. Ako po, kick out po ako eh. Pero salamat sa Panginoon, natutong magtiwala sa Diyos. Amen? Pinalaki ang pananampalataya. Alright, let's all open your Bibles, please. Meron pa daw pong piyesta mamaya, ang mga full-time. Amen? Kaya pag-preach natin ang mga full-time. Amen? Amen. Ang full-time po kasi pag nawala ng salita ng Diyos, nagiging full-time eh. Kaya kailangan pong nag-iiba yung spelling ng full-time. Ako po ay matagal-tagal na pong full-time sa San Pedro since birth. All right, Philippians chapter number 1. Philippians chapter number 1. And may mga Kristiyano po nagsasabi, Pastor, kahit wala naman kami linggo ng hapon, ay ando naman po yung spirito namin. Kaya ingatan niyo po yung mga bakanting upuan. Baka maupuan niyo po yung mga spirito po nila. Philippians chapter number 1. I heard this verse mentioned by 2 full-time members here. And we'll use that verse tonight. Hindi po para pag-preachan yung 20 yun. But let's understand this verse. And I believe this is not just a verse para sa full-time, ito a verse para sa mga mananampalataya. Amen? Philippians chapter number 1, verse 21. But yet we'll continue later on hanggang verse, siguro po hanggang Revelation. Amen? Philippians chapter number 1, verse 21. Let's read it all together. Ready? Ready, go. For to me to live is Christ, and to die is gain. A very well-known verse. Actually, this is my dad's life verse. For to me to live is Christ, and to die is gain. Alright, pag-aralan po natin ang mga talatang ito. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Lord, I'm so encouraged. Our family is so blessed to be here, to know that there are people that is loving missions, loving the work of God, and loving serving you po, Panginoon. And I'm overjoyed and just the opportunity to be here and share a word. Count it as a privilege at pagpapalain niyo po, Panginoon. And as I try to have a little part in the lives of these people, investing through the Word, at tulad nga po ng lagi niyong pinangako, O Diyos, na salita niyo po ay hindi babalik ng walang kabuluhan. And I claim that verse tonight as I proclaim your Word. Itago niyo po sa likuran ng inyong banal na dugo, O Diyos. Malimutan po nila ang tagapagsalita at okasyon, pero ang katotohanan ng salita ng Diyos ay patuloy na manatili po, Panginoon, sa aming puso at mahamon po kami ng masigasig na paglilingkod, mahamon po kami ng kasiyahan ng paglilingkod po, Panginoon, at mahamon po kami patuloy na magtanim sa buhay ng ibang tao, O Diyos, ang makita ang inyong kadakilaan. Salamat po sa inyong salita. Thank you for the programs that were held today, the souls that were saved, the lives that were edified. Thank you for this church. Thank you for Pastor Arnold po, Panginoon. Bless you po ang oras ng gugulin po namin sa pag-aaral ninyo salita. Bless you rin po ang gawain sa Las Piñas. Empower Preacher Duke as he preaches the Word of God tonight, and not just in these places, but in every other Bible-believing Baptist churches where your name is proclaimed and the Word of God is preached. Kayo po ang mangunguna, O Diyos. And we promise you, O God, sa inyo po ang luwalhati sa lahat ng tagumpay, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please, and thank you for standing. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Palagay ko po kung tatanungin ko sino ang mga mananampalatayang sa ulo ang talata. Sino po nakaka-memorize ng verse nito? Alright. We all know those verses and I think there's a truth in here na kaya minahal ng maraming Kristiyano. But yet when we understand kung sino ang nagsulat at kung kailan niya sinulat, and the truth behind this principle, and I know this, alam niyo po, wala namang bago sa salita ng Diyos eh. You know, it's been a truth repeated over and over again. Kaya nga po, walang mananampalataya dapat nagsasabi nga, narinig ko na yan. Kasi maraming beses na nating narinig, pero minsan kulang na kailangan paalalahanan dahil tayo nakakalimot sa ating buhay bilang Kristiyano. Amen? Paul says, for to me to live is Christ, and to die is gain. Somebody said, verse number 21 is the heart of the book of Philippians. Because we all know, nung ito po'y sinulat ni Apostol Pablo, nung siya po ay nasa isang kulungan, pinagmumuni-munian niya ang nalalabing araw ng kanyang buhay. Here was Apostle Paul writing these verses while he was in prison. Actually, during this time, siya po ay under custody in Rome at iniintay niya ang isang matinding turning point sa kanyang buhay pag siya ay
by the way, nabilanggo po siya dahil nangangaral siya ng salita ng Diyos. And when he was in prison right now on this book of Philippians, he is now awaiting yung verdict, yung hatol po ni Emperor Nero. It's either siya ay palalayain, at sa kanya pagkalaya, siya ay mangangaral ng salita ng Diyos. We all know Apostle Paul, hindi niyo yan mapipigilan. Sa loob ng bilangguan, umaawit po yan. So he was just awaiting kung siya ay palalayain na, and he is fixed on his endeavor, on his principle. Pag ako'y pinalaya, mangangaral ako ng salita ng Diyos. Or, siya ay i-ignore ni Nero yung kanyang standing at siya ay hahatulan ng kamatayan. That's why he wrote this verse when he said, well, I'm now in betwixt two. Sabi niya, kung ako ay, ang iniintay niya, yung hatol ng korte, ng gobyerno ng panahong yon ni Emperor Nero, either siya ay pawawalang sala, wala naman talaga siyang kasalanan, o siya ay bibitayin na at aariing may sala, at siya ay lalagutan ng hininga. And he all know he would be headed up to heaven. Amen. Alam niyo po, sa isang mananampalataya, as I've said sa mga kapatiran sa Las Piñas, it's a win-win situation always. Wala kang talo pag nauunawaan mo ang katayuan mo bilang mananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for to me, to live is Christ. Pag ako'y pinalaya sa bilanggong ito, mabubuhay pa rin ako para sa Panginoon. Kung ako'y bibitayin naman, ako'y papatayin naman, kapakinabangan ko naman yun. Kasi sa langit naman ako pupunta. Anong gagawin mo sa isang Kristiyano na wala kang kalagyan no? Palayain mo, maglilingkod sa Panginoon. I-persecute mo, pupurihin ng Panginoon. Sabi na Apostol Pablo, kung ako'y palalayain nyo, mabubuhay ako para kay Kristo. Kung ako ay papatayin nyo, pakinabang sa akin yung langit yun Yun nga, actually, yun ang iniintay natin, tunog ng trumpeta, amen? Siyempre, pag tayo nagwi-witness, sir, pag dumating sa inyo ang kamatayan, so we know, it's all about heaven. So here is Apostle Paul. He is a person na kung siya ay bibitayin, makakapiling niya ang Panginoon. And he was longing for that dahil maraming panahon sa kanyang buhay, nakaranas siya ng persecution, nakaranas siya na siya ay babatuhin, na siya ay masishipwreck, na siya ay tutugisin, na siya ay aalipustahin. And as a human being, sino ba naman po ang hindi napapagod sa maraming suliranin sa mundong ibabaw nito? And he knows ang kanyang kamatayan ay magiging wakas lahat ng bagay na yan nung kanyang thorn in the flesh na matagal niya nang hinihiling sa Panginoon. So sa kanyang kamatayan would be gain. Ito'y kapakinabangan. But yet sabi niya, kung ako'y bubuhayin, maglilingkod ako sa Panginoon. So here is a man in contemplating a life and death situation, ay pinakikita niya ang kanyang katibayan sa Panginoon na siya ay iniligtas ng Diyos at hindi siya natatakot na dumating po sa kanyang kamatayan. But also it was Apostle Paul who revealed yung pag-ibig niya dun sa pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kaya nga po kung titingnan po natin ang talatang ito, surely gusto niya mabuhay. Alright? But that was not his real focus in life. His real focus in life ay maluwalhati ang Diyos. Kung nanaisin ng Diyos na ako'y mabuhay, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung nanaisin ako ng Diyos na mamatay, ito'y kapakinabangan sa akin. I want you to notice these verses this afternoon. I hope you're still listening. Amen? Then you po, he was, look at the word in verse number 23. For I am in a strait betwixt two. Kahit siya ay nasa dalawang pagpili. Look at the verse. Sabi po ng Bible, verse number 23. Having a desire to depart and to be with Christ. He's longing for heaven. My goodness, sa dami ng kanyang shipwreck, sa dami ng kanyang thorn in the flesh and perils in the sea and perils in countrymen and all those, he is desiring to be with Christ. Sabi niya, which is far better. Alam natin yun, amen? Yung bang pambira, sa mundong pag ako pa yung nagsishare, sabi ko, pina-explain ko po after I shared the salvation, the gift of God is eternal life. Sabi ko, yung buhay na walang hanggan pong yan, hindi yan dito sa lupa. Sino ba naman ang gusto mabuhay dito ng 200 years old? Buhay ka pa, no?
nagkaagera na sa Israel, bumabaha na, buhay ka pa. Walang may gusto ho niyan. Gusto natin mahabang buhay, pero ayaw naman natin mabuhay na walang hanggan. Kaya nga yung buhay na walang hanggan yan, salamat sa Panginoon, sa langit po yan, mga kapatid. Amen? And he says, to me it is far better, look at verse number 24, nevertheless, are you with me? Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Alam niyo, isang bagay nakita ni Apostol Pablo, ang pagpili, siya ay nasa gitna na dalawang pagpili. Ang mamatay ay kapakinabangan, ang mabuhay ay kay Kristo. But yet he said, to abide in the flesh is more needful for you. Alam niyo, nakita niya sa buhay niya, hindi niya na desire mabuhay para sa sarili niya lang. Kasi kung para sa sarili niya lang, langit na lang, mas masaya sa langit. Ang dami niya na na-accomplish sa gawain ng Panginoon. But he said, to abide in the flesh. Kung ako'y mabubuhay, I would live for Christ. You see, understanding these verses tonight, in the context of the verses, maunawaan po natin, really, he decided to live is Christ. What do you mean to live is Christ? Ikaw ba'y nabubuhay na para sa Panginoon dahil nagsimba na tayo ng linggo ng umaga? Dahil tayo nasa simbahan ng linggo ng hapon and then Monday to Saturday, really, in reality, marami po sa atin ay nabubuhay naman talaga para sa ating sarili. Hindi ho ba? Kaya ang mentalidad na maraming Kristiyano, nakapagsimba na sila ng linggo ng umaga. Meron pa nga po sa amin, pag nadaan doon sa mission house dati, garahe lang yun, signboard lang ng Baptist Church nakalagay. Pero pag dumaan yung tricycle, nagsa-sign of the cross na sila, pambiya. At nakapagsimba na rin naman yun. Long time, I seriously, siguro 2 years ago, meron po ako na-baptize sa Las Piñas, sir, 101 years old. 101 po. Ngayon, hindi na po nakakatin. Buntis yata, hindi ko alam. Pero nung binaptize ko siya talaga. Seriously, doon pa sa garahe, nag-i-inflatable pool lang po kami doon. Nung binaptize ko siya, she's 101. I was able to baptize 101. Nung nilubog ko, pagkaahon, nag-sign of the cross eh. Sabi ko, ano magagawa mo? 101 years siya sa maling pananampalataya. Pero nung every Sunday po yun, nung hindi pa po siya buntis, talagang laging na-attend sa church. Nung nakalipat po kami sa bagong property, na-attend pa rin po every Sunday. Pag nakita ko noon, Pastor, bibigyan po ako noon ng nilagang saging na saba. Ambutan ako noon. Minsan nga, Sunday morning, nakatalikod. Tutulak lang ako, Pastor, yung saging mo po. 30 pa lang. Naabutan na ako ng merienda. One Sunday, I preached in a church. Pagbalik ko sumunod na Sunday, tinulak na naman ako sa likod. Vampira talaga to sila. Sumalangit na hindi ko alam kung nasa na po siya. Tinulak ako sa likod, sabi niya, wala ka naman nung Sunday. Sabi sa akin. Ako pa napagalitan ni Lola, no? But you see, here is Apostle Paul saying, to live is Christ. Right on the following verses, we understand. Ano yung pinakikita niya po dito? Ibig sabihin niya, ano ba talaga yung mabuhay para kay Kristo? I want you to notice verse number 22. Let me give you 3 things tonight. The message is simply titled, To Live is Christ. What does it mean to live is Christ? Mabuhay ka ba ng reliyoso? Namubuhay ka na ba para sa Panginoon? Nabuhay ka nang ikaw ay sumisimba ng linggo? Is that enough? Look at the verse. To live is Christ. Look at verse number 22. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Fruit of my labor. You see, to live is Christ. Number 1 is to live in productive Christianity. Living for Christ means living in productive Christianity. It means being a useful and productive Christian. Alam ni Apostol Pablo, kung ako'y mabubuhay para sa Panginoon, notice the word, there is a fruit of his labor. May bunga, siya ay nagpapagal, at may bunga yung kanyang pagpapagal sa Panginoon. You see, Apostle Paul knew ang kanyang buong buhay is now revolving around Christ at ang kanyang ginagawa ay ginagawa niya para sa Panginoon.
You see, when we talk about living for Christ, sabi niya, kung ako'y mabubuhay, dapat mabuhay ako para sa Panginoon dahil kung hindi, mas kapakinabangan pa sa akin ang mamatay na lang, enjoy ko ang langit. Pero habang ako'y binubuhay at ako'y bubuhay ng Panginoon, then makita sa atin at sa aking buhay na ako'y hindi lamang mananampalataya by name and by title and by filling up a biodata na ang religion mo ay Baptist, kundi ikaw ay mananampalataya na nagbubunga. Merong resulta. We are being a productive Christian. You study the life of Apostle Paul, you understand, siya ay isang mananampalataya na hindi lang namang nabuhay Christian by name, kundi siya ay isang mananampalataya that became a productive Christian. Kaya nga, meron po siyang lakas ng loob. Sabihin kay Timothy, the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kung ako'y mabubuhay para sa Panginoon, Paul said, I want my life na magkaroon ng bunga ang aking pagpapagal. Merong resulta yung aking pagpapagal. Merong nagiging production yung aking buhay Kristiyano na ako'y pananataliin ng Diyos na buhay sa mundong ito. Hindi lamang productive sa trabaho, hindi lamang productive sa pag-aaral, hindi lamang maraming medalya at maraming titulo sa pangalan mo at marami kang recognition o marami lamang like ang iyong social media post, but much more. Tayo ay nagiging productive para sa Panginoon. You study the parable of the talents, hindi po tayo lahat ay 5-talent servant. Hindi tayo lahat ay 2-talent servant. But yet, one thing is sure, lahat tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng abilidad at ng talento. Meron kang abilidad na wala ako at meron kang kakayanan na wala ako at meron kang mga taong maaabot na hindi ko maaabot. I was still the member ng mga young people doon po sa Las Piñas. Meron kang kaklase na hindi naman ako kilala pero kilala ka. And I praise the Lord, hearing those testimonies, meron kayong katrabaho na hindi makikilala si Pastor Arnold at hindi makikilala ibang full-time workers, pero ikaw ang nilagay ng Diyos dyan at ikaw ang makakaabot sa kanila. And that is the reason why God is letting you live, so that you will be productive. Ang Ebanghelyo ay magiging instrumento sa'yo para sila'y ilapit mo sa Panginoon. Amen. Hindi lahat ay makakarating ng Las Piñas at hindi naman po ako nananatili dito sa Los Baños. Pero kung saan ako nilagay at anong meron ako, I praise the Lord dahil ninanais ko maging productive sa gawain ng Diyos. Amen. That's what missions is all about. People producing people and churches producing churches. Amen. Bakit pa ba tayo binubuhay ng Diyos? Magpakayaman, magpakasikat, magpakadalubhasa. Why? Yung ating pagpakayaman dito, pagpapasikat dito, at lahat ng motive natin na panglupa, lahat siya mananatili lamang dito sa lupa. Amen? Pero one of these days, we'll face our Master, the Lord Jesus Christ. And God wants us be a productive Christian para naman sa kanyang pagbabalik, ang marinig naman natin ay, well done, thou good and faithful servant. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon nung lumipat po kami, nung tayo po'y pinalipat ng Diyos dun sa bagong property. We were living in this small apartment, two-bedroom apartment, 2 po sa taas, and then yung baba, yun po yung aming sala, kusina, Sunday school room, /office, /pambira kitchen, lahat, nandun na po yun. Minsan pa bago mag-pandemic, 2 na nga lang ang aming nalalabing kwarto, yung kwarto sa taas, nilagyan pa namin ng nursery, pambira. And it was really, but when April came, April 2022, nung kami lumipat po doon sa bagong property, wala po kaming full-time worker. Meron po kami isang member na sabi niya, Pastor, ako po'y nagbo-board kasi he's working in Alabang. Sabi niya, ako po'y nagre-rent ng room. Pwede bang sa mission house na lang tumira? Mag-contribute na lang po. Sabi ko, sige. So mag-isa po siyang nakitira po doon. Hindi ko alam kung may kasama pa siyang hindi nakikita, pero mag-isa po siyang nakitira doon. Well, June and July came. Magpapasokan ng September during that time. 3 kalalakihan na lumapit sa akin. Hindi naman sila nag-usap-usap, pero 3 kalalakihan ang lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, nice po namin mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Fresh high school graduates. So,
It was really God's timing na sila inilagay ng Panginoon doon. So 4 po silang nakatira po doon and I gave them assignments. Nakakatawa po doon sa 2 doon. Yung isa po doon ay long time attendee ng San Pedro. When Pastor Arnold was still in that area, magkasama pa po sila ng aking wife doon sa area, the Reyes family. If you remember, Reyes family, yung isang anak po nila, matagal po silang nawala sa church, but slowly they came back. Yun po yung isang nag-full-time sa gawain ng Panginoon. On our 4th anniversary, na-invite niya yung kanyang childhood friend, kaklase, na-invite niya sa anniversary. Make that long story short, ito pong bunga pa po nila noon pa, na-attend ng San Pedro. Invite niya yung kaklase on our 4th anniversary. And lo and behold, sila mismo magkaklase ay sabay nag-full-time sa gawain ng Panginoon. And as you see, it's productive Christianity. Hindi naman kailangan lahat full-time, pero what I'm trying to say is this, bakit ba tayo binuhay ng Panginoon if we will not be productive? I mean, every full-time worker, every member must decide to be an asset sa gawain ng Panginoon. Gusto mo asset ka sa kumpanya, gusto mo ikaw ay tulong sa kumpanya, dapat lalo na sa mundo ng Kristyanismo, ang goal natin ay tayo ay hindi kabigatan, kundi tulong sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ko po sa mga full-time namin, kung kayo nag-full-time at kayo kabigatan lang sa gawain ng Panginoon, then much less, wag na lang kayo mag-full-time, magtrabaho kayo, kumita kayo malaking salapi at tumulong kayo sa gawain ng Diyos. Kung tayo by the way, iniligtas tayo ng Panginoon and He has a purpose for our lives. To be an asset, maging tulong, to be productive in the work of the Lord. And really, Paul is saying, kung ako'y bubuhayin ng Panginoon, I want my life to be fruitful in my labor. Nagbubunga, sayang naman yung kanyang pagkabilanggo, sayang naman yung kanyang shipwreck, sayang naman yung kanyang mga sakripisyo. Kung wala naman magiging resulta lahat ng sakripisyong ito, why? He is aiming to be productive. Any company, any work, any business, pag hindi na yan productive, nalulugi na yan. Di ba? Kaya nga merong mga inventory ang company. Ano ang strength and weaknesses? Nagpo-produce pa ba tayo? Kapatid, bilang mananampalataya, isang bagay ang tiyak at isang bagay dapat i-resolve natin sa ating sarili. At bilang miyembro ng simbahang ito, dapat tayo ay nagiging tulong sa gawain ng Panginoon. Amen? That's what Paul's motivation is. He is a man with an all-consuming passion in his life na ang kanyang paglilingkod, ang kanyang buhay ay maging, actually yung lakas niya po sa paglilingkod, galing din naman sa Diyos. Tingnan niyo po, Colossians chapter number 1. Look at this verse. Colossians chapter number 1. Colossians chapter 1 verse number 29. Kapitbahay lang po na aklat, sabi ng Bible, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Here is a man, look, college students and working people here in the church, mahal ko po kayo sa Panginoon, pero tayo pinagpapala ng Diyos, tayo pinalalakas ng Diyos, tayo ginigising ng Diyos sa araw-araw. Not because we are good and not because we are great and not because we are educated, kundi ninanais ng Diyos ang Kristyanismo natin ay maging productive sa gawain ng Panginoon. Kung hindi ka tinawag ng Diyos mag-surrender ng buhay, maging tapat ka sa simbahan at maging tulong ka sa gawain ng Diyos. Amen? At kung naman ikaw ay tinawag ng Diyos, ibigay mo yung buhay mo and live for Christ. Hindi lang dahil may tasa. Kasi pagka nag-full-time ka lang gawa ng tasa, balang araw, babasagin mo yung tasang yan. Baka pagkapihan ka pa sa tasang yan mismo. Look, be a productive. Living for Christ means you are wanting that your labor will be fruitful. Amen? Kaya nga, I was bit isa sa pinaka-discouraging moments namin during that time in Las Piñas, noong nag-pandemic. Pero mo, 2.5 buwan, 4 lang kami sa loob ng simbahan. May Panginoon, ano mangyayari dito? Pag ang gawain ay walang production ba? And then May came.
One May came, kami po ay, it's still pandemic. I remember that, 4 lang po kami. Ella was like 1 year old. Maglalagay ako ng pulpit, konting backdrop, lalagay ng asawa ko po dito yung piano niya, doon siya tutugtog. Si Edre, they were small then, babantayan niyo yung kanyang kapatid. Habang kami po ay nagsiservice. May nagpapaawit, trying to make the service formal kahit online lang, mambira. Mamaya-maya si Ella po ay natakasan niya yung kuya niya. Nagpapaawit ako, just trying to make parang ginagawa, pinipilit ko maging normal yung service kahit camera lang yung kaharap mo. Mamaya nakita ko po si Ella, 1 year old, humihila ng monoblock chair. Tumabi na sa akin doon sa harap ng camera. Tumayo sa upuan, nakisonglid na sa akin doon. Sabi ko, ano pa gagawin ko? Hanggang ikat mo to, hindi naman pelikula to. So she was there leading the singing, 1 year old. Sabi ko, alright, sige tuloy. And kala ko ganun lang. Ano po, it was that one Sunday, yung isa po sa dati naming member ay, they're just trying to share the link. Bahala na kung sinong manood. Meron po siyang isang kaibigan that is na-lockdown sa Japan. And when she was locked down in Japan, siguro napasadahan niyang mapanood. Hindi niya malimutan that Sunday kasi naalala niya lagi si Ella pag nakikita, nagsusungulid kasama ko nun. Fast forward, napuntahan namin yung kanyang mga magulang na sharean ko ng gospel. Sila po ay nakatira sa Las Piñas. And that person herself ay nabaptize ko po dun sa Las Piñas. Sa ating limitasyon, kapatid, if we are aiming to live for Christ, it will be productive. Amen? Hanggat ginagawa natin yung alam nating kaya nating magagawa para sa Panginoon, ang trabaho natin ay magtanim. At ang Diyos ang magpapaani. Are you a productive Christian? Ikaw ba'y nabubuhay ng meron pang bunga ang Christian? Kaya maraming Kristiyano po nabubor sa Christian life nila. Wala nang bunga eh. Walang nagiging resulta. Wala nang nangyayari. Kahit ang salita ng Diyos, hindi na nagbubunga sa iyo. Kaya nagiging boring ang Christianity natin. Sisimba, uuwi. Sino yung bisita natin? Taga-Zimbabwe ka na. Simba, uwi. Yan lang. Wala nang bunga. And we're no more living for Christ. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka na mabubuhay para sa Panginoon, to die is gain. Mas kapakinabangan pa. Are you a productive Christian? Living for Christ means living a productive life. Number 2, living for Christ. Look at verse number 25. Tingnan niyo po ito. I hope you're still with me. Amen? Amen. Masamaan tingin sa akin mga full-time, gutom na po yata sila. Verse number 25. Look at verse number 23. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Napapansin niyo po, tingnan niyo po yung pagkasalita po dito ng Apostol Pablo. To depart, to be with Christ, which is far more better. To abide in the flesh is more needful for you. Hindi niyo sinabing, it is more needful for me. It is more needful for you. Yung manatili akong buhay ay kailangan nyo pa. I know that I shall abide and continue with you for your furtherance and joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Napansin niyo po, alam na ni Apostol Pablo ang purpose niyo sa buhay. To live is Christ is not for himself. But to live for Christ is to live in leading people closer to Christ. Naunawaan ng taong ito na kung ako'y bubuhay ng Panginoon at mabubuhay para sa Panginoon, ibig sabihin ang buhay ko dapat, ang maging layunin nito ay mailapit ang tao sa Panginoon. Hindi mailapit ang tao sa sarili niya. We live so much on a self-centered world. Di ba? Ang bira, panoorin mo ang minsan tinatamad talaga ako mag-scroll ng social media ng iba. Ay, shout out sa mga friends ko po sa Facebook, alright? Yeah. Minsan, sabi ko, kaya namang, baka sabihin naman, hindi ako friendly, i-add friend mo.
Pag ni-scroll mo na, puro mukha naman niya yung nakaplastar sa social media. Itsura ng pagkagising, pagkatulog, ito almusal ko, ito bago kong sapatos, ito. O sige friend tayo, unfollow na lang kita kasi hindi ako na-encourage sa mga nakikita ko sa post mo. Para bang binuhay ka ng Diyos para palakpakan ng sanlibutan? I don't think so. Binubuhay tayo ng Diyos para ilapit natin ang tao sa Panginoon. Para makita nila ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Para makita nila gaano ang Diyos kumikilos sa iyong buhay. In that way, sila ay mahamon na ilapit din natin sila sa Panginoon. Notice what Apostle Paul said. You see, ako ay mananatili in the flesh kasi kailangan nyo pa akong matulungan ko kayo ilapit sa Panginoon. And if he would live for Christ, it simply means he would live so that he could lead he could lead others closer para sa Panginoon. You see, tayo lamang ay simpleng instrumento, kapatid. And I realized, dinala ko ng Panginoon sa Las Piñas, simpleng instrumento para ilapit ang tao sa Panginoon, para ilapit ang mga kabataan sa Panginoon, para ilapit ang mga magulang, iayos ang buhay para makita nila ang tunay na pwede lamang mag-ayos ng buhay ay ang Diyos. Ang kagalakan na lamang, and Pastor Arnold will agree with me, ang kagalakan na lamang ng mga pastor ay makita nila ang mga mag-asawang nabubuo muli, naiayos at walang ibang nag-ayos yan kundi ang Diyos. Meron po kaming tatay yung isang full-time namin. Today, nakita ko po kanina sa aming service, I think it's his 5th, 6th straight Sunday to be in church on Sunday morning. Ito po yung tatay na nung nag-funeral service kami sa lugar po nila, kamag-anak niya yung namatay, inabot ko na nag-iinom ng alak. Pag nakita, kahit mga lasing naman ho, pag nakikita yung mga pastor, talaga nahihiya din naman. Hindi ho ba? Pero 6 na Sunday na siyang consistent. Tuwa po yung nanay, and there, 5, 6 na anak, na yung tatay nila yung na-attenda sa church. Every Sunday. Nung Sunday, lumapit siya sa akin during break time, sabi niya, Pastor, na-late na naman kami. Sabi ko kasi, ito matagal ng professing Christian, pero ngayon pa lang sabi ko kasi sa asawa at anak ko, agahan namin. Ang tagal ko silang iniintay sa baba. Ang tagal-tagal nila magbihis itong mga babaeng ito. Ay, sorry po. Pero, yung mga humihila sa kanya papuntang simbahan, ngayon siya na yung nasa baba, nag-iintay sa kanyang mga kasama sa bahay. And my heart was leaping with joy dahil unti-unti mayroong mga taong nakikita ang kagalakan na naglilingkod sa Panginoon. Amen? But kung tayo pananatiliing buhay at malakas ng Diyos, at kung saan man tayo, hanggat nilalagay tayo ng Diyos, kung saan tayo nilagay ng Diyos, our main priority is ilapit natin ang tao sa Panginoon. Pasagin natin ang mentalidad na binibigay ng mundong ito na kailangan nasa platform ka at makikilala ka at papalakpakan ka at ikaw ang sikat at ikaw ang maraming likes sa social media at ikaw yung top fan ng social media. Binasura ko na po ang kaisipan na posting social media is not about me. It's about makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Amen? Kapatid, basagin na natin, ligtas kay may Kristo ka sa puso, dapat ang nakikita ay hindi ikaw, kundi ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay binabahagi ang kanyang biyaya, ang Diyos ay binabahagi ang kanyang kabutihan, pero isang bagay na hindi binibigay ng Diyos sa atin ay kalwalhatian at sa Kanya lamang yun. Kaya dapat lagi nating itinataas hindi ang ating sarili, hindi ang ating kagalingan, kundi ang kadakilaan ng Diyos at ilapit natin patuloy ang tao sa Panginoon. And Paul said, kung ako'y bubuhayin ng Diyos, ang gusto ko ay maging instrumento ako para ang mga tao ay mailapit sa Panginoon. Binigyan ka ng titulo, binigyan ka ng posisyon, binigyan ka ng kalakasan, binibigyan ka ng salapi. Use all those as tools so we can draw closer people to God. Amen? You see, leading people to the Lord. Ano mga effort na ginagawa po natin para meron tayong taong mailapit sa Panginoon? Sabi ko nga po si Apostol Pablo, he is a person na, mambira, paano mo mapapadiskurahe ang tao na alam niya ano mang dalhin mo sa buhay niya? Buhayin mo, maglilingkod siya para sa Panginoon. Patayin mo, magiging masaya siya kasi
Kasama niya ang Panginoon. If you would notice with me, verse number 19. Tingnan po sabi ng Bible dito. Verse number 20. According to my earnest expectation, my hope that is in nothing I shall be ashamed with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by what? Life or by death. Buhayin mo, maluluwalhati ang Diyos. Pag pinatay niyo siya, sabi niya, maluluwalhati pa rin ang Diyos. Gagawin mo dun. Ikulong mo, aawit sa bilangguan. Hindi ho nawasak yung bilangguan dahil sa pag-awit niya. But if we, alam niyo po, pag tayong mananampalataya ay naging makasarili, tayo din ang lugi. Di ba? Kala kasi natin nasa atin lahat ng sentro ng atensyon ng mundo. Yung bang, I don't know, but Christians, let's grow up, live a Christian life, and our desire is mailapit natin ang tao sa Panginoon. You may be a Sunday school teacher, hindi ka nakikita dito sa harap, hindi nakikita ang mga pagpapagal mo. Kaya minsan maraming Christian, pag hindi na napansin, hindi na napalakpakan, hindi na siya pinapakanta, ako hindi pinapakanta. Bakit siya pinagpipreach, ako hindi pinagpipreach? Kasi babae ka. Bakit ako nalang lagi inuutusan? Alam mo yung mga ganong uri ng Kristiyano? Kasi iba na ang nagiging motive natin sa buhay. Pero ang motive natin, kung ako'y pagwawalisin para maluwalhati ang Diyos, sige. Kung ako'y paglilinisin ng CR at ito ang malulugod ang Diyos, sige. Amen? It is living for Christ is leading people closer to the Lord. Sino na ang taong naging malapit sa Diyos dahil ikaw ay ginamit na instrumento ng Panginoon? Nakalungkot, sino na ang taong lumayo sa Diyos at ikaw ay naging instrumento kaya sila ay lumayo sa Panginoon? Alam mo, sa biyaya ng Diyos, gawa ko, marami ng taong nag-backslide. Let's be that people leading closer to the Lord. Amen? Sa simbahan po, meron po kaming, there's a retired police officer who was been a long time member of church in San Pedro. Pero ang bahay niya po kasi nasa gitna ng Las Piñas tsaka ng San Pedro. He's living in Bacoor. He's 67, 68 during that time. Kaya nung si pastor po ay nag-open ng mission sa Las Piñas, hindi ko talaga alam, pero siya po yung lumapit kay pastor. Nagpaalam po siya kay pastor, pwede po bang, hindi niya na kaya mag-mission eh. Pero sabi niya, the best way I could be a help is tumulong sa gawain ng mission. So with his voluntary act, siya po ay nag-decide na sa amin umattend as a senior citizen na. Dahil yung kanyang simple contribution sa gawain ng Diyos. And I praise the Lord, his life has been a blessing pag-aakin ng kaluluwa sa Panginoon. Naging instrumento rin para ang kanyang may bahay, ang kanyang pamilya, may numbalik sa Panginoon. You see, it doesn't matter what your age is. Alam ng Diyos yung kakayanan natin. Pero pag alam natin yung ating layunin sa abot na ating makakaya, meron tayong mga taong mailalapit sa Diyos. Amen? Living for Christ means living in leading people to Christ. Lastly, number 3, I want you to know this. Every Baptist listener's favorite point, last point. Amen? Pinakapaborito ng mga lalaki sa basketball, 3 points. Ang pinakapaborito ng mga preacher, overtime. Alright? Verse number 27. Verse number 27. Only let your conversation, alright? Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. I'll stop right there. For the first time in the book of Philippians, Paul now gives an admonition to the people of the Philippi. And sabi niya po dito, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. As far as I know, many times sa Bible, when you talk about conversation, hindi niya lamang po tinuturo dito yung ating, it's always been conversation, has always been pakikipag-usap, pakikipagtalastasan.
But in the Bible, conversation many times is defined as our behavior. Alright? As our, ibig sabihin, sa ating pag-uugali po mga kapatid. And the thought of this verse, Paul is trying to say na yung ating behavior, yung ating pamumuhay ay maging pamumuhay bilang isang mananampalataya na maipakita natin na tayo ay hindi dahil tayo magaling, kundi when the Bible says, becometh the gospel of Christ, he's trying to say that our behavior as that citizen of heaven ay kailangan maging, ano po yun, maging kapantay ng dapat resulta ng gospel sa buhay ng isang mananampalataya. Did you get that? The gospel of Christ changes lives. And our behavior should at least be worthy a Christian behavior. Living for Christ is living in a real Christian behavior. Worthy becometh the gospel of Christ. Ang Philippi po as a colony possessed Roman citizenship and Paul was proud. May timer pala yung microphone dito mga kapatid. If you are a Roman citizen, it is a degree of high estate. Hindi po maraming syudad, we're so privileged. During that time, if you are a Roman citizen, parang, kumbaga sa Pilipino, parang American citizen yan. Di ba? Pambira. Kahit Pilipino na papunta ng Amerika, kahit Bisaya pa yung kanyang punto. Basta American citizen, ang yabang na ng dating natin. Di ba? Yung bang lahat yan, natikman ko na lahat ng dilatang yan, kahit yung Caltex tsaka Shell, pambira. Ano yung sabi ko? And Paul was trying to say to the people of Philippi, you may be bragging about you're somewhat a citizen of Rome, but more than that, let your behavior, let your conversation, yung pamumuhay mong nagsasabi kang Kristiyano ay bumagay naman doon sa resulta dapat ng ebanghelyo na nagbabago ng buhay. And Paul is simply saying, encouraging the church at Philippi, that if you want really to live for Christ, then really living for Christ is living in a true Christian behavior. Aba, sinasabi din naman natin tayo ligtas, hindi dapat mabahiran ang mundo ng Kristyanismo ng patotoo ng pamumuhay ng isang Kristiyano na hindi namumuhay bilang Kristiyano. Kasi sabi nga niya ba, kung ako'y mabubuhay para kay Kristo, ibig sabihin, ang buhay ko'y hindi magiging salot ba at hindi magiging pabigat sa pangalan pag sinabing siya ay Kristiyano. Amen? Growing up, ako'y natatawa pag ginagawa ko itong illustration, but growing up, isa sa kinaiinisan ko po nung ako'y bata ay pagka ang mga kaklase ko'y nagbanggit na, talaga Meljun, anak ka pa naman ng pastor. Parang minumura po kasi ako no? Anak ka ng pastor. Parang hindi ka pwedeng, dapat diretso ka lang lagi. Sila pwede umabsent sa church, ikaw hindi. Kasi anak ka ng pastor. Sila pwedeng mag-cutting classes, ikaw hindi. Kasi anak ka ng pastor. Parang kahit Kristiyano sila, pwede silang gumawa ng masama kasi hindi sila anak ng pastor. Ikaw, anak ng pastor, dapat lagi ka may pakpak, may halo, may buntot at sungay din. And kami pambira naman. Pero pagka meron ng mga guest speaker, kakain na sa labas, gusto ko anak ako ng pastor kasi kasama ka lagi sa mga... Parang minsan ganyan tayo bilang Kristiyano, no? Gusto natin yung mga privileges lang, ayaw natin ng mga responsibilidad. Naiinis tayo pag ang taas ng expectation sa atin, pero gusto naman natin i-bless tayo ng Diyos bilang anak ng Diyos. Paul is saying, if you want to live for Christ, then yung ating pamumuhay dapat, ang makita ay si Kristo. At maintindihan natin na ang Kristyanismo ay hindi lamang araw ng linggo. Ang tindi ng pagkasaksak ng reliyon sa ating isipan, nakakala natin, ang Kristyanismo, linggo ng umaga lang, sasaw-saw doon sa simbahan, mag-aamin, magsasign, galing sa Baptist Church, nagsasign of the cross pa rin. Pag-uwi ng Lunes hanggang Sabado, pambira, parang hindi Kristiyano. At linggo ng umaga, linggo bukas, magpakabait kayo anak. Linggo ngayon, Yun ba yung mentalidad natin, no?
Kaya nga sabi ko, basagin na natin yung ganyong mentalidad and let our conversation be worthy of the gospel na tinanggap natin. Merong Kristong namatay, inilibing, nadanak ang kanyang dugo, nabuhay na maguli. Hindi lamang para tayo bigyan ng katiyakan ng langit, kundi para bigyan tayo ng buhay na ang makikita ay ang Diyos. And Paul says, if Christ will let me live, I will live for Christ, or else then just to die. Mas kapakinabangan pa na ako'y nasa langit kaysa sa ang buhay ko ay maging kasiraan ng tunay na Kristyanismo sa mundong ibabaw nito. Amen? Naalala ko yung kwento nung tatay nung siya'y binuburol na. Pinaglalamayan na, sabi nung pare, andyan yung ataol, ang tatay nito ay napakabait na tatay. Napaka-responsabling tatay. Sabi nung nanay dun sa anak sa likod, "Nak, tingnan mo nga kung tatay mo talaga yung nakalibing." You see, let us understand that we should be living that our lives, our behavior, our attire, our social media life ay isang patotoo worthy of the gospel. Hindi ho tayo nagbibehave bilang Kristiyano kasi andyan si Pastor, narinig ko na yung sasakyan, andyan si Pastor, behave kayo, behave. Di ba? When I was in San Pedro, Pambira, dyan sa Pasita Complex, pag maglalakad ka dyan, may makakasalubong ka laging mga, pag nakita ka, tatago yung sigarilyo sa likod, nausok naman yung likod niya dito. Pag hindi maayos ang kasautan, kanya-kanya namang hila pababa. No, sabi ko itong mga taong ito, pinahihirapan at niloloko lang yung sarili nila. Huh? Magpo-post na, siguro hindi makikita ni Sir, sino ba pinaglilingkuran natin? Tao o Diyos? Para bang nalilimutan natin na lahat ng ating kilos, lahat ng ating pananalita, mabuti man o masama, ay nakikita ng Diyos. And let us live our life, our conversation, our behavior worthy of the gospel of Christ. Na ang buhay natin ay tunay na hindi lamang iniligtas ng Diyos mula sa hatol na impyerno, but we have a desire na araw-araw inililigtas tayo mula sa pag-aalipin sa kasalanan at hindi na kasalanan ang namumuhay sa atin, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. That's why Paul said for me to live. Alright? Kung ako'y bubuhayin nyo, palalayain nyo sa bilangguan, still, mabubuhay ako para sa Panginoon. Batit kung kayo papatayin nyo ba, kapakinabangan sa akin yun. Masaklap pagka sinabing, kung ikaw ay papatayin, ba, pakinabang sa amin yun, sa simbahan, kasi wala na siya. But you see, but yet, God is letting you live. God is giving you strength. God is providing our needs. God is giving us enough of what we need. And I'm telling you, there are ako man po ay lumaki sa ministry, but I've seen in the past 7 years so much surprises. Marami pa rin pagpapala at marami pa rin mga surprises na binibigay ang Diyos na hindi mo lubos akalain if you will learn to live for Christ. Young people, nakakatuwa pong simbahang puno ng young people. Young people, stay in church. Live for Christ. Malakas at ngayon ay napakalakas ng hatak ng sanlibutan sa mga kabataan. Live for Christ. Huwag ka mabuhay ng Kristiyano dahil sabi lang ng tatay mo, sabi lang ng nanay mo. Mabuhay ka bilang Kristiyano dahil alam mo meron kang Kristo sa puso. Amen. Last Sunday we have meron pa kami regular, ewan ko ba't ang daming senior citizen sa simbahan namin. Yung 101 po, hindi na nakaka-attend. Pero meron kaming regular attendee, lola ng isang full-time namin, 86 years old. Nung isang Sunday, may bisita po kami, katabi niya, 88 years old. Abot kaya ng ganong kahabang buhay ko? No? But with the limited capacity and lifespan that we have here on earth, let us live for Christ. Let us live a life na ang buhay natin ay nakikita ay si Kristo. Let us live our lives, mga kapatid, na ang goal ng ating buhay ay nailalapit natin ang tao sa Panginoon. Tayo nakakapag-invest sa gawain ng Panginoon na nagiging resulta, marami pang buhay ang nababago ng Diyos. Amen.
Let us not be so caught up with the system and with the technology and with the many things of this world na ang sentro na ng buhay natin ay ang sarili natin. We quote that verse, "For me to live is Christ." But tonight, just a simple reminder, just a preacher passing through. Are we really living for Christ? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Lord, again, let them forget the preacher and the occasion, but yet the truth, let it instill in our hearts. At ito'y magpadala ng personal revival po sa bawat isa po sa amin. And as Paul had said, wag lang namin ma-memorize ang verse, but yet, help us to understand, really, for to live should be Christ, and yet to die is gain. Bless you po ang invitation tonight sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.